Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Alright, so kamusta na everyone? No, so matagal na rin ako hindi nakakapag-upload ng video. At sa tagal na yon, ilang araw din ako nawala. So, sensya na. Hindi ko kasi main priority ang YouTube channel. Sana maintindihan nyo din na meron tayong ibang pinagkakakitaan ng hindi lang puro YouTube. Kaya minsan talagang nasasantabi siya. Pero babalik at babalik pa din naman ako. Huwag kayong mag-alala. So sa 10 days ko nawala, tuloy-tuloy tayo ngayon. Ito ang topic natin. Gawin ito upang mahalin ka ng taong nambabaliwala sa'yo. O ang taong nambaliwala sa'yo. The first thing that you need to understand is bakit ka nga ba kasi binaliwala. And may mga reason din kasi kung ba't ka binabaliwala eh. Alam mo ba na hindi lahat ng ginagawa mo ay kasalanan ng ex mo? Or hindi lahat ng breakup na naganap sa buhay mo is kasalanan ng ex mo? Malaki din ang possibility na ikaw din mismo ang may kasalanan kung ba't kayo nagkahiwalay. At masakit man to, ito yung pinaka-harsh na part, na baka kaya ka binabaliwala ng ex mo, kasi deserve mo. Kasi hindi ka attractive. Ganun lang yun. That's scientifically. Alam nga naman, magpaka-plastic sa sarili niya na gusto niya maging mabuting tao, mag-stay sa'yo, hindi ka naman attractive. Naging toxic ka na. Naging pangit na yung ugali mo. Naging parang sobrang needy, toxic, childish ka na. Ba't pa siya mag-i-stay sa'yo? Laking gulat ko na lang kung mag-i-stay pa sa'yo. But as of now, no. It's a big no. I don't think na mag-i-stay sa'yo ang tao kapag ganun ka. Anyways, may chance kasi na kaya ka iniwan or kaya ka binaliwala is dahil deserve mo rin. Sakit niyan, no? Minsan kasi iniisip nyo na hindi nyo deserve yan eh. Pero baka kasi deserve nyo din. Number 1, priority mo dapat kasiyahan mo. Kung gusto mong mahalin ka ng tao nang babaliwala sa'yo, dapat priority mo kasiyahan mo. Baka naman kasi hindi naging priority sa sarili mo yung kasiyahan mo. Ang naging priority mo na yung ex mo. Kasi para sa'yo, kapag masaya siya, masaya ka. Baka naging ganun na. O kaya yung priority mo na lang, bumalik siya sa buhay mo, mahalin ka niya. Walang kakwenta-kwentang mga idea yan, di ba? What the hell of that belief, di ba? Parang, what the hell? Bakit mo gagawin yun? Na priority mo, bumalik yung ex mo. Priority mo, mahalin ka ng ex mo. No! Okay? Reject that idea. I want you to have this best priority. Number 1, i-priority mo ang kasiyahan mo. Once kasi na pina-priority mo ang kasiyahan mo, hindi ka babaliwalain ng tao eh. Kasi nakikita niya na masaya ka. Kahit wala siya. Make sense? Pag nakikita ng isang tao na kaya mo maging masaya na kahit wala siya, gusto niyang maging kasama ka. Kasi happy ka eh. Kahit wala siya sa tabi mo, happy ka pa rin eh. Gusto niyang maging kasama ka ngayon, gusto niyang maging katabi ka ngayon, gusto niyang makausap ka ngayon. Simple lang, kasi gusto ka niyang i-prioritize, di ba? Gusto niyang sabihin na, wow, ang galing ng tao na to. Kaya niya maging masaya kahit wala ako. Number 2, respetuhin mo ang sarili mo. Walang taong magmamahal sa'yo o re-respeto sa'yo kung di mo alam respetuhin ang sarili mo. Ngayon, kung tatanungin mo ako, bakit ka ba kasi iniwan? Baka kasi wala ka ng respeto sa sarili mo. Baka para ka ng tanga talaga na willing ka ng gagugaguhin yung sarili mo, i-disrespect yung sarili mo para lang yung ex mo magstay sa life mo. No, that's not a good thing. You are destroying your self-respect and your self-image. Kaya hindi ka binavalue ng tao kasi wala kang value sa sarili mo. Sarili mo nga, di mo kayang pahalagahan eh. Paano pa siya? Ba't kanya pahahalagahan, di ba? Kumbaga, hindi ka bibigyan ng value, ng atensyon ng isang tao kung wala kang self-respect. Magkakonect yan dun sa pagiging masaya. Kailangan mong matutunan na maging masaya at i-prioritize yun sa buong buhay mo. Yun ang top priority mo. I need to be happy. Yan ang naging number 1 priority mo dapat sa buhay. Dapat ang mga kasiyahan mo is kapag nagagawa mo ang responsibility mo for your family, for yourself, for your business, for everything. Basta maging masaya ka every time. Araw man ng trabaho o day off, you need to become happy. You should make it as your priority. Kasi minsan ka lang mabubuhay. Ang pangit naman na buhay ka tapos punong-puno ng depression ng buhay mo. You should learn how to be happy. Number 2, you should learn how to respect yourself. Kasi kapag natutunan mong irespeto ang sarili mo, that would be the time na magiging above ka.
with that shit or the small deals na ibibigay ng ex mo na, hindi, dapat ganito, dapat ganyan. Hindi ka makikinig dun sa mga small deals niya. Kasi meron ka self-respect. Ang sasabihin mo na lang sa kanya, no. No, I will not follow what you give to me because I really respect myself. And number 3, para mahalin ka ng tao nang babaliwala sa'yo, dignidad. Siguro yun yung kabuuan. Dignidad din, pre. Girl, dignidad. Lalo na kung lalaki ka, Diyos ko. Kung lalaki ka, pre, dignidad. Huwag mong ibababa ang dignidad mo para lang sa babae. Real talk. Huwag mong ibababa ang dignidad mo para lang sa ganon. And if you're a woman, i-test mo muna na kung ano ang katotohanan. Baka kasi, kadalasan kasi sa mga babae, minsan sila lang yung toxic eh. Pero kung na-realize mo na naging okay ka naman sa relasyon, binigay mo naman ang very best mo, dignidad na rin ang masasuggest ko sa'yo pag babae ka. Dignidad. You gave your best, you gave your everything, you gave everything you can just to have a relationship. And then, binaboy ka pa rin. Dignidad na lang din. Alam nyo, ang mga may taong dignidad, yan yung mga taong hinahangaan. Kung gusto mong mahalin ka ng tao nang babaliwala sa'yo, i-make sure mo na hinahangaan ka niya. Dahil once na hinangaan ka niya, doon mag-i-start na mahalin ka niya. Make sense? Anyways, if you want to have an advice or therapy session, punta na lang kayo sa page namin sa Philippine Dating Coach. Meet my secretary there and let's have one-on-one coaching. I wanted to talk to you personally. Maybe you will learn if you can get your ex back or nah. It's impossible. Anyways, thanks for watching.